Okay, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating pong Zoom webinar po sa oras na ito. Okay, so yan, bago tayo magsimula, let me share my screen. Okay, so sabayan nyo na lamang po ako no, sa ating pong prayer. So hingin po muna natin yung guidance po ng ating Panginoon para po i-guide niya po tayo sa ating pong membership orientation. Okay, so today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Okay, thank you, thank you. So bago tayo magsimula, no, ipapakilala ko muna kaunti yung aking pong sarili para po hindi naman po ako magmukhang alien po sa inyong lahat. Di ba? Lalo na po yung mga hindi pa po nakakakilala sa akin. Ako po si Jesslyn Barcena. IMG campaigner since 2021, a marketing director and a registered associate financial planner and a life license underwriter of Manila Bankers Life Insurance. Okay, so sa mga gusto po ng mga na makita po yung aking pong mga details na barilin nyo lamang po ang aking pong QR code na nakikita nyo po sa aking screen. Okay. So yan, so pag-aralan ho natin, ipapakilala po muna namin sa inyo, sino po ba si IMG, no? So ang IMG stands for International Marketing Group. So ipinanganak po ito sa Pilipinas at narehistro siya sa Securities and Exchange Commission noong March 7, 2002. So kung makikita nyo, no, matagal o marami na rin pong taon yung kumbaga na-reach po ng ating pong company. So hindi po natin masasabi na hindi po talaga magtatagal yung isang kumpanya kung hindi po talaga ito maganda, di po ba? Kaya malaki po yung naitulong niya po sa karamihan. So ang IMG is one of the biggest and growing financial services marketing company in the Philippines today and going worldwide. So nakikita po ninyo maging sa social media ngayon, no? Namamayagpag po ang International Marketing Group. Kasi marami po, ang ito lamang po yung company na nakita ko na meron po siyang puso. Bakit? Kasi ito po yung mission po niya dito is matulungan yung mga tao na magkaroon po ng financial security. 'Di ba? So yung kanilang mission po dito na may turuan tayo ng sapat na edukasyon para po ma-build natin ng properly yung ating po financial foundation. So we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. So we have been able to help thousands of associates take advantages of the IMG opportunity with a flexible time, commitment, and schedule. Bakit po namin sinabi na flexible time, no? Dahil nga po dito, kahit po gawin po nating part-time yung pag-share po ng mission po dito sa IMG, ay pwedeng-pwede po nating gawin. Okay? So we have a proven system that helps you build a successful business. Okay, so disclaimer lamang po, no? Ang IMG, we are not an insurance or investment company. So we are a company who offers total financial solution for a total peace of mind. So ang main product po dito ay education. So we are your wake-up call, no? Kung dati, hindi po natin, kumbaga, hindi po natin alam paano natin mapaghandaan o ma-reach po yung ating mga goals sa buhay dahil hindi nga natin alam paano magsisimula, no? Dito sa IMG, lahat po yan i-provide niya po sa atin. So kami po ang inyong wake-up call. Okay. So be part of the new industry to help families. The global campaign for financial literacy. So dito nagtuturo po kami hindi lamang po galing po sa amin, no? Meron po kaming powerful book na The Secret to Saving and Building Your Future. So become your own financial educator. Itong dalawang libro na to, no, itong workbook tsaka itong SSBYF po natin. Ito po yung dalawang libro na nakapagpabago po sa buhay po namin, sa maraming mga IMG campaigners po namin. So nakikita po ninyo meron tayong counter, no? Nasa 9.5. Ito hindi pa po to masasabing updated dahil sa ngayon po, no, 9.5 mahigit na rin po yan na million
na mga tao na po yung mga na-educate po ng company. Okay, so sa mga naririto na ating pong mga guests, no, pasalamatan niyo po yung mga nag-invite po sa inyo, no, kahit po tulad namin kayo na dati napilitan lamang na umattend, no. Dahil po dito, habang po kayo ay nakikinig o kaya na umattend po kayo itong ating membership orientation, nireregaluhan na po kayo ng company. Kasi dito meron kaming Campaign and Protect na free 20,000 personal accident insurance. So hingin niyo po to sa mga nag-invite po sa atin, di po ba? So may company po ba na iba pa na nagbibigay po sa atin, di ba? Kumbaga dito natuto ka na, binigyan ka pa ng proteksyon. Di po ba? Napakaganda. Okay, so ang mission ng company is to help create wealth for families. So no family left behind, from changing people from being spender to saver. Di po ba? Napakaganda. So our belief, many people today are financially struggling due to lack of financial information, di ba? Tama nga naman, marami po yan na kahit gaano man katalino yung isang tao, kung hindi niya alam paano i-manage ng tama yung kanyang perang pinaghihirapan, maghihirap at maghihirap pa rin po yan. So, di ba, napakaganda po yung mission and vision po ng ating company. Okay, so ang vision po ng company is to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning and bringing the secrets of the wealthy people to all. Diba? Kung dati na nagtataka tayo bakit nga ba yung mga mayayaman lalo silang yumayaman. 'Di ba? Kasi sila alam nila yung right information, alam nila, natuto sila paano nila pagtrabahuin yung pera na meron sila. So yun po yung ipro-provide sa atin ng company na kung saan yung parang kinikita ng mga mayayaman ay pwedeng-pwede pala na tayo na mga nasa middle class ay pwede rin pala nating kitain. So everyone has the right to become wealthy if they knew the right information. 'Di ba? Tama nga naman. So paano mo ma-achieve yung goal kung hindi mo alam kung saan ka magsisimula, paano mo gagawin o uumpisahan, 'di ba? So napakaganda po yung ibinabahagi po sa atin ng company, okay? So why do we need financial education? So bakit kaya kami kumbaga nagpapakahirap na mag-share po ng aming mission po dito sa IMG. 'Di ba? Kung nakita ho namin dati before, no, kumbaga bulag din po kami sa financial education before, no? Kaya po ayaw na ho namin na kung ano po yung kamalian namin, kamalian ng mga magulang namin before, ay ayaw na rin po namin na ipamana po sa amin pong mga anak. So ngayon pa lang po na kami po ay natuto na, no, ginagawa rin po namin yung part po namin na mai-share po sa inyong lahat, no? So when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Naniniwala po ba kayo dyan? Many hardworking people fail. Many smart people fail. Di ba? Bata man yan, matanda man yan, mayaman, mahirap yan, di ba? Many teachers, engineers, and even doctors fail. Many end up retiring without enough savings. Diba? So these people don't set out to fail. Hindi po nila ginusto na sila po ay mag-fail. They do because they just fail to plan and manage their personal finances. Ano po yung kulang? They lack of financial education. Okay? So, a challenging future. So, ito pong challenging future na ito, masasabi natin na kahit ngayon pa lang sa kasalukuyan na ay nararanasan na po nating lahat, no? So, a large number of Filipinos will face increasing challenges in four major areas. Una, no, an uncertain labor market. So, ano bang ibig sabihin nito? Ito po yung paglago ng teknolohiya, no? Na kung saan tayo na mga laborers, mga manpower, na nagtatrabaho kung saan man tayo ngayon, no? Pwedeng-pwede ho tayong palitan ng mga machineries, ng mga robot na yan. Kung hindi mo yan napaghandaan, paano ka kung pagdating ng panahon may posibilidad pala na tayo ay mapalitan? So saan ka ngayon kakapit? 'Di ba? Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. 'Di ba? So ngayon pa lang gusto namin ipaunawa po sa inyong lahat na etong meron na yung trabaho na meron tayo ngayon, wag lamang po tayong aasa sa isang source of income. Wag lamang po tayong diyan lang nakaasa. Dapat po meron po tayong um,
plan B na in case na mawalan tayo ng trabaho ay meron tayong aasahan. So, 'di po ba napakaganda na dapat ngayon pa lang wag ka lang umasa sa sahod na kinikita ho natin ngayon sa mga trabaho natin. So, dapat paglaanan mo rin, ilagay mo yung kinikita mo ngayon sa mga right investment vehicle na kung saan kikita o puwedeng yung pera mo yung magtrabaho din para sa'yo. Okey po ba? So pangalawa, low saving and high debt. So ito naman, low savings have a major impact on retirement. Ito hindi po galing po 'to sa amin. According po to sa Philippine statistics, no, many people have to work beyond 65 years of age. So sabi po dito, 2% lang ang masaya sa kanilang pagreretiro. 'Di ba? Naging independent po sa kanilang pagreretiro. Bakit? Sila lang po yung natuto. So nakakalungkot 'no? So yung goal ng company is madagdagan po natin yung 2% na 'yan, 'di ba? Sino po sa atin yung ayaw magkaroon ng hayahay na retirement? 'Di po ba lahat po tayo. So yung iba po dito 28% nung sila po ay nagretiro na, naka-rely na po sila sa mga charity. So gugustuhin po ba natin na kapag tayo'y nangailangan sa ating pagtanda ay pipila tayo sa charity, 'di ba, para humingi ng tulong. 'Di ba ayaw na ayaw po nating mangyari 'yan. Wag po nating hayaan na pagdating ng panahon, ganyan po yung kakahinatnan po natin. 30% ay nagtatrabaho pa rin. 'Di ba, alam niyo po dito sa Italy nakakalungkot man po na may mga nakakasabayan po kami sa mga transportation sa mga buses po 'no minsan. Kumbaga 65 na sila, 68 years old, 'di ba, nakikipagsiksikan pa sila sa bus, 'no, kahit umuulan man 'yan, matirik man ang yung araw, pinipilit pa rin po nila na habulin yung bus na 'yan para habulin po yung trabaho nila. Bakit tanungin mo ba, "Nanay, tatay bakit hindi pa po kayo umuwi sa atin?" 'Di ba, ang sagot nila, "Naku ining, hindi pa namin kaya dahil wala pa kaming ipon, marami pang binabayaran." 'Di ba, nakakalungkot kasi yan po yung karamihang kamalian din nating mga Pilipino 'no. Hindi naman po namin yang nilalahat, pero sa pagiging family oriented po natin, 'di ba, hindi ho natin yan matatanggal actually po. 'Di ba tayo yung mga Pinoy talagang naka-focus po tayo sa ating pong mga mahal sa buhay, sa ating pong pamilya. Pero wag po nating kalilimutan na paglaanan din po yung ating pong mga sarili dahil hindi po tayo habang buhay na malakas. Okay, so 40% nakadepende po sa kanilang mga anak. So, sabihin ho natin 'no, yung mga anak po natin mahal po nila tayo, wala pong duda 'yan. Pero sinasabi ko po sa inyo, yung tatlong anak o kaya yung isang anak, hirap buhayin yung yung isang ama o isang ina. Pero yung isang ina 'no, kayang buhayin yung anak. Pero kung diyan lang po tayo aasa 'no, sa ating pong mga anak, paano na lamang kung sapat lang din po yung kinikita po nila. Imbes po na ibili na lang po ng gatas nung kanilang mga anak, ang atin pong mga apo, 'di ba, ibibigay pa po nila sa atin. 'Di ba po nakakaawa? Wag naman po nating hayaan na maging pabigat po tayo sa kanila 'no. So, dapat ngayon pa lang na malakas pa po tayo, kaya pa nating magtrabaho ay mag-ipon na po tayo 'no. Kailangan nating paghandaan din yung ating retirement years. Okay, so another one, number 3 is yung ating pong high cost of education. So kaway-kaway po sa mga, tulad po naming mga parents po dito 'no. Increasing cost of education every year, 'di ba? So sa kakulangan po ng mga preparasyon pagdating sa mga college education po ng ating mga anak ay puwede pong maapektuhan 'no, yung ating pong relasyon ng magulang sa anak. Kasi kung hindi mo 'yan paghahandaan 'no, "Mommy, Daddy, gusto kong magdoktor." Sasabihin po sa atin ng mga anak, "Naku anak, dahil nga hindi mo pinaghandaan, magkonduktor ka na lang, parehas din namang doktor." 'Di ba, 'no? Kidding aside 'no. So importante po talaga na mapaghandaan din po natin yung education po ng ating mga anak 'no. Kasi kapag pinanganak 'yan, hindi naman agad-agad mag-aaral na 'yan, 'di ba? Marami pang panahon na puwede ho nating paglaanan yung kanilang pag-aaral para kahit anumang kurso yung kunin po nila ay maibibigay po natin, 'di po ba? Okay, so number 4, increasing cost of living. So ito yung tinatawag nating inflation ngayon.
So ano ba yung inflation, nakakain ba yan, 'no? Hindi po. Ang inflation yan po yung kumakain sa value ng pera po natin. So kung hindi mo yan napaghandaan, 'di ba, kawawa po tayo. So difficulty saving money which result to debt. So yung inflation yan, lahat ng mga bilihin ngayon nagsisitaasan. Ang tanong, yung sahod ba natin tumataas? 'Di ba? Hindi. So kung dito ang gusto lamang po naming ipaunawa sa inyo, itong inflation na 'to hindi natin 'yan maiiwasan, pero kayang-kaya natin 'yang labanan kung alam natin yung right information. So ano yung right information na 'yan? Dapat po yung pera na sine-save ho natin, ilagay ho natin sa mga investment vehicle na magbibigay sa atin ng higher interest rate para po malabanan po natin itong inflation. Okay, so hindi 'wag lamang po nating ilalagay yung ating mga ipon sa mga piggy bank, 'di ba? Sa mga ilalim ng kama natin, sa bangko, 'di ba? 'Wag po. So dito tuturuan po tayo, idi-discuss po namin sa inyo saan ba natin dapat ilagay yung mga pera na iniipon natin. Okay. So your future is in your hands. So 'di ba, naniniwala po ba kayo na kayo po mismo, tayo po mismo ang may kontrol sa kinabukasan po natin. So wala po 'yan sa mga employer natin, sa mga trabaho no kung ano man po yung trabaho natin ngayon, 'di ba? Sa mga bangko, wala po 'yan. So if you want to be wealthy, don't let other people do it for you. So do it yourself. 'Di ba tayong mga Pilipino, 'di ba, ma ma mautak tayo pagdating po sa kitaan ng pera, 'di ba? Madiskarte tayo, kayang-kaya po natin 'yan. Kahit anong trabaho 'yan, kahit yung gabi ginagawa mo ng araw. Kaya mo yang kahit saan ka man, lugar o kaya bansa mapunta, ang mga Pinoy hindi mo yan makikita na na sumusuko pagdating sa trabaho, 'di ba? Pero ang nakakalungkot dito sa save money, diyan tayo pumapalya, 'di ba? Kailangan pala kung gaano ka katalino o kaya kasipag na kumita ng pera, dapat din pala alamin mo paano mo 'yan ise-save ng tama, 'di ba? Dapat ilagay mo 'yan para yung pera na isinave mo ay mag-a-accumulate. At siyempre, kapag nag-accumulate na yung pera ho natin, kailangan mo rin yang matutunan paano maproprotektahan kasi pinaghirapan mo 'yan, eh, 'di ba? Kumbaga hindi hindi mo nga isinakripisyo nga natin yung pagkain mo imbes na kumain ka ng masarap na hapunan, 'di ba, yung simple na lang na ulam yung kinuha natin para lang po makapag-save po tayo. So, dapat aralin mo rin po paano mo 'yan mapoprotektahan, okey? So, be your own money manager. So, understand how money works and make money works for you. 'Di po ba napakaganda? Tayo po na mga nagtatrabaho, mga Pinoy, tayong lahat 'no, mayroon pong hangganan yung ating pong lakas. Pero sinasabi ko po sa inyo, kung hindi po natin aaralin paano yung pera yung magtatrabaho para sa atin, ay naku, habang buhay po talaga tayo na magtatrabaho, 'di ba? Ayaw po nating mangyari 'yan. So, dapat ngayon pa lang itong tinuturo po namin sa inyo ngayon, sana po mai-apply po natin sa atin pong mga sarili. Okay, so dito napakaganda dito 'no, dahil binibigyan nila tayo ng mga konsepto, paano natin ibi-build ng tama yung ating pong mga, ah, ng ating financial foundation. So dito meron tayong 4 keys financial concept 'no, solid financial foundation, second yung X-curve concept, rule of 72 and abundance formula. So isa-isahin natin 'to 'no, itong konsepto na 'to. So itong solid financial foundation, so makikita po ninyo 'no, meron po yang order of priority. So para lang po tayong nagpapatayo ng bahay 'no, tanong ko po sa inyo, kapag po ba nagpatayo kayo ng bahay, ano po yung inuuna po natin? Sige nga, chat nga po diyan, 'di ba? Pundasyon, 'di ba bakit yung pundasyon yung kailangan nating unahin o kailangan nating i-build para kahit anong unos po, anong kalamidad, bagyo man 'yan, lindol yung dumating sa buhay po natin 'no, yung bahay po mayayanig 'yan pero hindi po 'yan matutumba, 'di ba? Hindi po 'yan guguho kasi matatag po yung pundasyon. So gano'n din po dito sa ating bahay pinansiyal. So ang pinakapundasyon natin dito ay yung healthcare. So meron tayo dapat short-term and long-term healthcare 'no. So yung short-term healthcare at saka long-term healthcare,
I-discuss ko po yan mamaya. So bakit yung healthcare yung pinakapundasyon po natin? Kasi ikaw yung money machine ng pamilya mo. Ikaw yung nagtatrabaho, lalo kung ikaw yung breadwinner ng pamilya. Dapat meron kang protection sa sarili mo, 'di ba? Para in case na magkasakit ka, meron kang magagamit. Okay. So pangalawa nating i-build yung ating life insurance. So alam ho niyo ho, no? Kami before, ang life insurance itinuturing namin yan na walang halaga. Kasi ang akala ko po dati, ang life insurance, ano ba yan? Parang pinagkakahandaan mo na yung iyong kamatayan, 'di ba? Maling-mali po pala dahil po sa IMG naipaunawa po sa aming mag-asawa yung kahalagahan nung pagkakaroon ng life insurance. So ang silbi po ng life insurance pala, yan po yung income replacement. Instant money po yan na makukuha ng mga mahal natin sa buhay in case na tayo ay mauna na po dito sa kumbaga mauna ng kunin ng Panginoon. 'Di ba, hindi ho natin sila iiwan ng walang-wala. 'Di ba, kaya ka nagpapakahirap magtrabaho ngayon dahil para sa pamilya mo. Ang tanong, paano 'pag nawala ka? So hindi lang po natin kung mahal natin yung pamilya natin, dapat protektahan mo sila. So puro protektahan mo sila hindi lamang dahil buhay ka, na kahit wala ka na dapat mayroon pa rin silang protection para yung lifestyle na meron sila nung ika'y buhay pa, may pagpapatuloy pa rin nila, lalo na po yung kanilang mga education, 'di ba? Pangatlo nating i-build, dapat i-eliminate natin yung ating mga kautangan. Alam ho natin yung utang, kumbaga yan po yung anay nasisira sa ating bahay pinansyal, 'di ba? So yung meron pong good tsaka bad utang. Yung good utang is yung umutang ka para lang pangdagdag mo sa puhunan mo, nagpatayo ka ng apartment. So yan po ay good utang. Bakit? Kasi in the future meron pong babalik sa atin na income. Pero kung yung umutang ka dahil lang nakita mo si pare, kumare na bumili ng kotse, 'di ba? Umutang ka rin, bumili ka rin ng kotse. Pero utang 'yan, 'di ba? Kung hindi mo 'yan talaga, inaral, 'no? Mababaon ka lang sa pagbabayad ng interest. So hanggang kailan ka makakaahon, 'di ba? So wag po nating gagawin po 'yan, 'no? Kumbaga, we must live below our means, 'di ba? Kung ano po yung kaya lang ho natin, kung ano lang po yung, kailangan natin, yun po yung bilhin natin. Hindi yung kukuha tayo ng hindi naman natin kaya, 'di ba? Nangutang ka. So kawawa din po tayo diyan, 'di po ba? So another one, i-build ho natin yung ating emergency funds. So kung ikaw po ay pamilyadong tao, 'no, dapat at least 1 year to 2 years, 'no, dahil nga mataas na ho ngayon yung ating inflation, dagdagan po natin yung ating emergency fund. Bakit? Para in case of emergency, mawalan man tayo ng trabaho, 'no, hindi po tayo mangungutang. Hindi po tayo lalapit kay pare, kay kumpare, mare at kumpare, 'no, para lang humingi ng fund kapag tayo nagka-emergency, 'di ba? So, diyan pa lang, 'no, kapag na-build mo na yung apat, diyan ka ngayon puwedeng-puwede na mag-invest. So, bakit nga huli yung investment, 'no? 'Di ba? Sabi nga ng ating pong mga builder po dito sa IMG, we don't have the right to invest if we are not yet properly protected. So bago ka mag-invest, na unahin mo muna yung sarili mo, 'di ba? Para in case man na kapag na-build mo 'yan ng tama, 'no, yung ating pong investment, marami rin kasing klaseng investment po 'yan. Merong solid tsaka liquid investment. Yung solid, yan po yung tinatawag nating bumili ka ng lupa, 'di ba? Pero sinasabi po natin 'yan na yung solid investment, kumbaga hindi po natin 'yan kapag diyan ka lang tumutok sa investment, inuna po natin 'yan. Magkasakit ka, saan mo 'yan kukunin? Sa investment, 'di ba? So puwede yang ano, puwede yang gumuho, back to zero 'yan, mabebenta 'yan ng palugi kung hindi mo inuna yung healthcare mo, kung ikaw o isa sa ating mga mahal sa buhay ang nagkasakit. So paano yung tamang pagbi-build? You must build it from the ground up, 'no? Build it strong and build it right. Okay. So another one na ating konsepto, itong X-curve concept. So ito yung X na masarap pag-usapan, 'no? Hindi po 'to yung X na nagpaluha, 'no, o nanakit po sa atin. Okay, so itong X-curve concept nito, ito po yung salamin ng buhay po natin. So kung nakikita niyo po yung dalawang linya na 'yan, 'no?
The red line, sumisimbolo po yan ng ating money line. At yung blue line ay yung ating responsibility line. So sa buhay po natin, no, meron yung dalawang yugto, no, the younger you and the older you. So dito sa younger you, no, normal po yan kapag ikay bata pa, magsisimula ka pa lang na magtrabaho, no. So active income pa tayo dito, no? Man at work ang tawag po sa atin yan. So ang goal mo dito, dapat mapataas mo yung ating savings. Diba? Habang tumatanda ka, dapat tumataas yung ating savings. Pero ang nakakalungkot, no, hindi pa nakukuha o nare-receive yung ating pong mga sahod minsan. Nakatambak na yung mga responsibilidad na yan. Andyan yung food, shelter, clothing, education, health, diba? Nagbabayad na tayo ng ating mga utang. Kasi malakas na yung loob natin na mangutang kasi may trabaho na tayo. Pero dito po sa konsepto na ito, no, tinuturo sa atin habang tayo tumatanda pala, dapat napapababa natin yung ating responsibilidad. Kasi nga sabi natin dito, hindi habang buhay malakas ka. Dapat habang bata ka, matutunan po natin unti-unti i-build po yung ating money line. Kasi yung ating responsibilidad, napapababa natin yan kung gugustuhin natin. Bakit? Kasi yung ating mga anak magtatapos din sila sa kanilang pag-aaral. Pero hindi po matatanggal yung food, shelter, clothing, at lalong-lalo na yung ating pong health assistance po dyan. Dyan ho natin higit kailangan yung ating pong health assistance. Bakit? Dyan na ngayon natin makikita na magre-renew na yung ating mga sakit. Diba? Kung hindi mo yan napaghandaan, kanino tayo kakapit? Diba? Magiging pabigat ka sa mga anak mo. Gugustuhin mo ba, nahihingin mo pa sa charity o kaya sa ating government, yung pang-maintenance po natin. Diba? Dapat po, habang tayo'y tumatanda, dyan na ngayon papasok yung pera na inipon mo nung ikay malakas pa, siya na ngayon yung magiging kakampi mo kapag tayo ay tumanda. Sa buhay po kasi natin, merong dalawang tanong, no? Nakikita niyo po ba itong word na life? Sa gitna merong pong if. Dahil itong dalawang tanong na to, yung kailangan nating bigyan ng kasagutan. So unang tanong, what if I die too soon? Diba? Ikaw yung breadwinner ng pamilya, maraming umaasa sa'yo. Sa'yo lahat nakaasa yung pamilya mo. Paano sila kapag tayo ay na-die too soon? So dapat dito meron kang life insurance to protect your family. Mahal mo sila, dapat meron silang protection. So yan po yung silbi ng life insurance to protect our family. Kasi ang insurance ay yung instant money, na, 'di ba? Yan po yung magiging kakampi po nila in case na tayo po ay mawala. So yung lifestyle na binigay mo nung ikay buhay pa ay maipagpapatuloy pa rin nila dahil pinaghandaan mo. Diba? So yung pangalawang if, what if I live too long? So dapat protektahan mo, protektado din yung sarili mo. Diyan na ngayon papasok yung investment, living on interest na tayo dapat dyan. Diba? Ang sarap po nung tumanda ng may pera. 'Di ba? Ano ba yung ginagawa mo pagtanda, 'di ba? Sinasalamin niyo ba yung sarili po natin, 'di ba? Ipikit niyo po yung ating pong mga mata, no? Oo nga pala, paano kaya pag ako'y tumanda? 'Di ba? Gusto po ba natin na kapag tayo'y nagretiro na, ang sarap po na mag-travel dito, mag-travel doon, 'di ba? I-enjoy po natin yung buhay. 'Di ba, hindi po yung naka-stay na lang po tayo sa bahay ho natin, 'di ba? Umaasa na kumbaga pagsisilbihan tayo, 'di ba? Iisipin mo, nakasabi nga ng ating pong mga builders po dito na kapag tumanda ka, gugustuhin mo ba na pagpapasapasahan ka ng inyong mga anak dahil pabigat ka na? O gugustuhin mo ba na kahit amoy tiger balm ka ay mabango ka sa paningin nila dahil may pera ka, 'di ba? So kayo lamang po yung makakasagot niyan, hindi po kami, okay? So rule of 72, understand how money works. So ito po yung lolo ng mga taga-IMG, no? Si Lolo Albert Einstein. Dahil itinuro po niya, no, ano ba yung paano ba yung pera, yung compounding interest works. Okay, so dito, rule of 72 will provide an estimate number of years your money to double with the respect, di ba? With respect to the interest rate.
Okay, so dito pinapaunawa niya sa atin kailan ba talaga dumodoble yung pera na ini-invest natin. So i-compute ho natin, meron tayong formula dito, no? Ang 72 ay constant number po yan. So i-divide mo daw ang 72 sa interest rate na binibigay sa atin. Yung sagot po niyan, yan po yung number of years for our money to double. For example, you open an account in the bank. You deposited 10,000 pesos at the age of 30. So si bank, binigyan ka ngayon ng 1% na interest rate. So 72 divided by 1% is equal to 72 years. Yung hihintayin mo, dyan pa lang magiging 20,000 yung pera mo. So 30 years old ka nag-umpisa plus 72 years, ilang taon ka na? 102 years old. So ang tanong, buhay pa kaya ako dyan? 'Di ba? Buhay pa kaya tayo dyan? Tsaka yung 20,000 na yan, kilala pa kaya natin yan? 'Di ba? Ano ba yung nabibili pa ng 20,000 after 102 years? 'Di ba? Dapat po yan po ay maintindihan po natin. For further illustration po, no, dito sa ating compounding interest, how money works, no? For example ho, mayroon tayong nakita na investment vehicle, for example, sa time deposit, binigyan tayo ng 4% na interest rate. So 72 divided by 4% is equal to 18 years. Yung hihintayin mo bago dumoble pa yung pera na inilagay mo. For example, age 30 ka nagsimula, naglagay ka ng 100,000 sa bangko. So 30 years old ka nag-umpisa plus 18 years, 48 years old ka na, naging 200,000 na yung 100,000 mo. So kung ito ay intended for your retirement years at the age of 66 years old, naging 400,000 yung pera mo. So kung titingnan ho natin magkano yung tinubo ng pera natin dito, 300,000. So naging tatlo lang na ulit, 'di ba? Na beses na nag-compound yung pera ho natin. Pero dito naman sa 8%, example nito yung ating pong mga bond funds, Pag-ibig, 'di ba? Sila po yung nagbibigay sa atin ng 8% na interest rate. So tingnan ho natin, 72 divided by 8% is equal to 9 years for our money to double. So tignan po natin yung difference niya, no? Same age pa rin, same amount, 100,000. So at the age of 30 years old plus 9 years, 39 years old, dyan pa lang dumoble yung 100,000 mo. So dahil nga ito ay for our retirement years, 66 years old ka, naging 1.6 million yung pera po natin. So 'di ba, malaki din po yung difference niya compared doon sa 4%. So paano naman ngayong nakinig po kayo sa ating pong webinar sa araw na ito, no? Kasi dito tuturuan po tayo na dito niyo malalaman na meron palang investment vehicle na pwede tayong kumita ng 12% pataas na interest rate, 'di ba? Example po natin dito yung ating mutual funds. So is 72 divided by 12% is equal to every 6 years nadodoble yung pera ho natin, 'di ba? So tingnan po ninyo, no? Dinoble lang po natin yung tingnan po natin same age, same amount, pero yung pag-compound ng pera po natin, ilang beses po dito sa 12%, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'di ba? Kumbaga 7, naging ano po yan times ang dami pong beses na dumoble yung pera po natin. Kasi the higher interest yung pinaglagyan ng pera natin, mas marami po yung taon na nagko-compound yung pera natin. So itong compounding interest, no, when you invest, you are buying the day that you don't have to work anymore. Bakit? Kasi kung itong compounding interest, ito yung kakampi ng pera mo kung investment mo nilagay. Pero kung ito ay utang, no? Umutang ka sa higher interest rate. For example, naglagay ka nga dito sa 4%, umutang ka naman dito sa 12%. Naku po, habang buhay ka talaga na magbabayad sa interest. So dito ipinapaunawa natin. So dito, disclaimer lang po, no? We are not against the bank. So kung ang goal ho natin, no, ang bank po is good for emergency fund, for business transaction, no, maganda po ang bangko. Pero kung goal mo ay magkaroon ng growth yung pera po natin, no, ilagay po natin sa right investment vehicle na kung saan mas mataas po yung interest rate na makukuha po natin. Okay, so good information po ba yan? Di ba? So pa-chat nga.
'Di ba? Kung para makita ho natin kung gising pa po tayo. Okay, so good information po ba 'yan? 'Di po ba napakaganda? So how compounding interest work for us? So ito naman 'no, sabi ng iba, naku nga yung sahod nga hindi nga natin kumbaga, hindi nga daw kasya, 'di ba? Pero kung yung inugali mo na, binigyan mo ng disiplina yung sarili mo na kahit ₱1,000 lang yung i-save mo sa 12% na interest rate, after 30 years, magiging 3.5 million 'yan. 'Di ba? Paano na lang lalo sa mga OFW 'no, tayong mga nandito sa abroad, yung 5,000 kayang-kaya mo yang i-save sa isang buwan. Ilagay mo yan sa 12%, magkano yan after 30 years? 17 million, 'di ba? Almost 18 million nga po yan, eh. Mas mahal pa nga yung litsyong baboy na binibili natin kung tayo nagbabakasyon, 'di ba? So kaya po natin yan basta po meron tayong right na disiplina. Okay, so abundance formula. So dito, ang maganda po kasi dito ko lang po natutunan na meron palang right formula na dapat nating sundin. Kasi before, yung formula ho namin maling-mali. Pagkakuha ng sahod, less lahat yung mga expenses, 'di ba? Kung ano yung natira, yun po yung ise-save po namin. So ang tanong, wala naman pong natitira. So wala pong napupunta sa savings. So ngayon po dito ituturo po namin sa inyo na meron palang right formula. So pagkakuha ng sahod, ng income ho natin, bawasan mo yan ng tithes na 10%. So kayo po yung pipili saan niyo yang ilalagay yung ating pong 10% na yan. So yan po yung tithes, yan po yung pwede mong itulong sa mga less fortunate nating kamag-anak, pwede mo yang itulong sa church natin kung saan tayo nag-grow spiritually. So pwede po yan, yung 10% na yan, bakit natin yan kailangan paglaanan? Dapat yung lakas na meron kasi tayo ngayon, bigay yan ng Panginoon. So dapat we give back to Him po yung mga blessings na nare-receive ho natin through tithes o kaya pagtulong po sa mga nangangailangan. Okay, so yung 20% naman, regaluhan mo naman kung sino yung nagtrabaho. Sino? Ikaw. Yung 20% yan, diyan mo kunin yung ilalagay mo sa savings and investment mo. Ikaw yung nagtrabaho, ikaw yung nagpakahirap, dapat regaluhan mo din. Hindi yung reregaluhan mo in the sense na ibibili mo ng mga signature bags, di ba? Signature shoes, hindi po gano'n. Dapat yan po yung itabi mo, ilagay mo sa investment mo. Okay, so yung natira 70%, yan po ngayon yung pagkakasyahin mo for our monthly expenses. Okay, so tandaan mo natin, no? Alam niyo ba yung kasabihan na kapag daw yung ating pong income nga not 100%, hindi pa nga daw kasya. Tapos magse-save ka pa ba, 'di ba? Hindi yung 70% pa kaya kakasya pa ba 'yan, 'di ba? Kasya po 'yan, 'di ba? Kapag maiksi ang kumot, kayang-kaya po natin 'yang kaya po nating mamaluktot. Pero po dito sa IMG, tinuturo po namin dito na hindi natin na kailangan pang mamaluktot dahil meron pong magandang business opportunity na ibinibigay po sa atin para po ma-increase po natin yung ating pong cash flow para hindi na po natin kailangan pang mamaluktot. Okay? So yan. So saan ba natin dapat kunin yung ating pong mga isi-save para tayo magkaroon ng savings, 'di ba? Hindi natin namamalayan itong mga extra expenses na 'to. Kung dati bumibili ka ng tubig o kaya Coke sa labas, 'di ba, papuntang trabaho, bumibili pa tayo sa mga bar, kung ₱25 yan sa isang bottle. Kung nakakailang bottle ka sa isang araw, 2 bottles, 'di ba? Magkano yung monthly cost po niyan? 'Di ba 1,500. Sa isang taon 18,000 yan. Kung sana nilagay mo yan sa 12% na interest rate, after 20 years, meron kang 1.5 million. Gano'n din po sa mga pagkakape, 'di ba? Brioche sa labas, 'di ba? Guilty po kami diyan dati, pero ngayon hindi na. Okay? Kasi natuto na. Kasi tingnan niyo po 'no, ang annual cost diyan 21,600, 'di ba? Magiging 1.8 million sana 'yan kung nilagay mo 'yan sa 12% na interest rate. So ayan, tabi-tabi po sa mga naninigarilyo 'no, 'di ba? Kung ₱80 yung per pack ho natin, nakakadalawang pack ka sa isang araw, 'di ba? 4,800 'yan. So magkano na ba yung isang pakete ng sigarilyo ngayon, 'di ba? Mumahal pa nga, 'di ba? Sa isang taon 57,600 po 'yan. So sana kung nilagay mo 'yan sa 12%, 4.8 million po
sana yung pera na po natin. 'Di ba? Yan po yung sinunog po natin. Ano po ba yung gusto po natin, magkaroon ng mga milyones o magkaroon ng cancer sa baga, magkaroon ng diabetes, 'di ba? Dahil sa mga iniinom po natin, 'di ba? So diyan po natin kunin, 'di ba? Hindi po namin sinasabi na bawasan o kaya tanggalin po natin yan totally. Ang gusto lamang po namin, bawasan po natin para po tayo ay makapag-save kahit po paunti-unti. So ang sikreto lamang po dito ay constant po tayo nagse-save, 'di ba? Consistent po tayo na nagse-save. Kung gawin po natin yang monthly, 'di ba, quarterly, huwag po tayong papalya kung gusto po nating ma-reach po yung ating pong mga goals sa buhay. Okay. So ito naman yung ating pong paano ba yung ating pong mutual funds, 'di ba? Ito na po yung gusto po naming ibahagi po sa inyo, na dito po sa IMG kapag po tayo naging member ay automatic investor na po tayo. Okay? So sabi nga po namin, ang IMG po dito kapag naging member ka, 'di ba, napapasok mo na yung mundo ng mga mayayaman through dito sa ating mutual funds. So ang takbo ng ating mutual funds, no, once na tayo ay naging member, ikaw ay investor na yan. So meron tayong fund manager dito, yung pong ating Ramper Financial. Sila na po yung nag-aral, sila na po yung may alam kung saan nila maganda ilagay yung ating mga kaperahan. Okay? So sila na po yung pipili, for example, yung 10% ng pera ko natin ilagay nila kay Jollibee. So kung nakapag-generate yan ng income, no, ibabalik sa ating mga investor equally distributed. So hindi po yan regardless po sa pera na nilagay po natin, kahit 5,000 man yan, kung kumita yung mutual funds ng 12%, 12% po yung ibibigay po sa atin. So ang maganda pa po kasi dito, 'di ba, kung member po tayo ni IMG, kahit 20 pesos ay pwede na po tayong makabili po ng shares sa mga kumpanya na nandito po sa ating mutual funds. 'Di po ba napakaganda? So pangmasa po talaga. So kung sa labas po tayo mutual funds, 'di ba? Every time po na maglalagay pa po tayo, meron pa po tayong entry fee. So dito po wala po tayong entry fee. Okay? So kung 1,000 pesos yung ibinili po natin ng shares, 'di ba, 1,000 shares po yung ibibigay po sa atin, yung makukuha po natin. Okay? So sana po maliwanag po, no? Meron po kaming separate discussion regarding mutual funds. Sana po umattend din po kayo as the person who invited you para po mas lalo po ninyong maintindihan paano po itong mutual funds, 'di ba? Hihimay-himayin po doon. Okay po? So ang IMG's responsibility is to spread the gospel of financial literacy. So ito po yung mga mutual funds companies po sa atin, no? So one-stop shop for financial services. They have unique open architecture platform, includes mutual funds and stock trading. So ito po si Sir Rex Mendoza. Siya po yung CEO and director po ng Rankver Financials. Okay? So dito ngayon ang i-discuss ko po sa inyo ngayon, kung dati yung ating pong i-discuss yung paano natin paano yung tamang pag-i-invest, di po ba? Paano natin i-build ng tama yung ating bahay financial. Ito naman pong i-discuss ko po sa inyo ngayon, yung ating pong nasa implementation na po tayo, no? So choosing the right healthcare. So in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine. It's because there is no money to pay for this cost. So i-discuss ko po sa inyo ano ba yung pagkakaiba, yung ating pong short-term tsaka long-term healthcare. So yung ating pong HMO, yung ating pong short-term healthcare, yan yung healthcare na provide ng mga kumpanya kung saan po tayo nagtatrabaho. Dahil pinapakinabangan ka pa nila, no? Meron pong libre na binibigay po sa atin. Ganon din po sa amin dito po sa Italy. Free healthcare po kami dito. Pero once po na kami po ay nag-decide na umuwi po sa bansang Pilipinas na for good, hindi po namin yan madadala. Ganon din po sa mga kumpanya kung saan tayo magtatrabaho. Meron tayo ngayon dahil pinapakinabangan pa po tayo. Pero once na tayo po ay wala na sa kumpanya, no cares na po sila sa atin, di ba? Then yung long-term healthcare naman, yan po ay intended for our retirement years. So para maging makita natin na matatag yung healthcare na kukunin natin, meron yang apat na tawag nito, kumbaga sulok, kumbaga sa isang na cornerstone, kumbaga sa isang
stable, 'di ba? 4 yung paa niya, 'di ba? Pero kung kulang yung isa, hindi po matatag, hindi po yan tatayo ng tama, 'di ba? So gano'n din po sa ating healthcare. So dapat meron tayong short-term healthcare, long-term healthcare, dapat meron yang life insurance and saving and investment. Okay, so introducing po, no, dito po sa ating, ito po yung ating Kaiser International Health Group. Ito po ay 3-in-1 complete financial plan na meron ka ng healthcare, life insurance, and investment. So kung natatandaan nyo yung ating pong order of priority na diniscuss ko po sa inyo kanina, 3 na po yung sinasagot po ni Kaiser po doon. Kung in case na magkasakit ka, meron ka ng healthcare na magagamit. In case, what if we die too soon, meron ng life insurance na may iwan sa mga mahal natin sa buhay. Paano naman kapag nabuhay tayo ng matagal? Meron na rin po ditong investment part. Di po ba? Napakaganda. Okay, so ito po yung ating sample plan, no? Ang Kaiser po ay from K45 to K1 million. Pero ito pong ating example po na i-discuss ko po sa inyo, no? As a sample plan ay yung ating K100. Ang K100, ang installment amount po nito ay 58,821. Mode of payment na annual po to. Okay? So dito, ang Kaiser po is a 20-year plan po to. So, pero 7 taon lamang po tayo na mag-iipon. Sinasabi po namin ito na ipon dahil ito po ay ipon mo para sa sarili po natin. 'Di ba? Huwag po nating ituring po na gastos dahil ito po ay para po sa sarili natin. Regalo mo 'yan sa sarili mo. Tinuturing po namin dito na ipon na walang tapon. Bakit? Kasi habang nag-iipon ka, no? Ito na po yung ating pong healthcare benefit. 'Di ba? Inaalagaan na po tayo ni Kaiser. So, meron na tayong annual physical examination benefit, dental health benefits, members choice of room and board na 1,000 per day, depende po sa plan na kukunin po natin. So, ang age eligibility po dito ay from 10 years old to 60 years old po yung pwede po na kumuha ng ating Kaiser, no? So, meron tayong annual benefit limit na 60,000 per year dito po sa K100, basic medical health benefits and waiver of installment due to death and credit life, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability, term life insurance coverage and accidental death and dismemberment, and family assistance service. So ito pong 10 na to, no, itong 1 to 5, ito po yung living benefit po natin habang tayo ay nag-iipon. So itong from 6 to 10 naman, kaya 6 to 9, no? Ito po yung ating death benefit na maituturing. Okay? So, kung ikaw po ay nasa Pilipinas, itong first tsaka second na benefit po natin, kailangan po hintayin po natin na maka 1 year po tayo na pagbabayad. Okay? So, pero kung ikaw po ay tulad po namin na OFW, kahit 3 months ka pa lang po na nakakapaghulog sa inyong Kaiser, ay pwede na po natin itong ma-avail itong 1 and 2 kapag po tayo ay umuwi po sa Pilipinas, di po ba? Ganyan po ka-generous po si Kaiser kasi binibigyan din po niya ng konsiderasyon tayong mga OFW kasi hindi naman po every year tayo na umuwi. Okay po? Then after that 7 years, no, from 8th year to 20th year, dyan na po natin makikita, nag-a-accumulate na po yung ating pong pera po dyan. Dyan na po yan mag-i-start. So, ito yung mga healthcare benefit po natin. 10% annual health benefit, outpatient benefit, inpatient benefit, maternity benefits, no? Pre-existing illness is covered, dreaded illness is covered, additional health benefit, long-term care benefit, and long-term care bonus. Okay po. So, ang maganda po kasi dito sa Kaiser, kung nakikita po ninyo, no, yung unused health, kung hindi man po natin nagamit yung ating pong healthcare dito, for example, yung lalo po yung mga kapwa naming OFW dahil nandito tayo sa abroad, kung hindi po natin yan nagamit, yung ating healthcare benefit, ay nai-invest po yan. 'Di ba? Nagko-compound po yan. So, itong pong 269,750, yan po yung total accumulated unused health benefits po natin. At itong long-term care benefit naman, ito po yung plan na kinuha po natin. May claim man o wala, may nagamit man tayo o wala, automatic meron po tayong 100,000 na makukuha. Ito naman pong annual benefit po, ito po yung bonus na binibigay po sa atin in case na hindi po natin nagamit
itong annual benefit limit natin na 60,000 per year po natin kung K100 yung kinuha po natin, itong number 4 na benefit po natin. 'Di ba? Hindi po masasayang, lalo po yung karamihan po sa ating mga OFW, dahil hindi naman na nila nagamit yung 60,000. Hindi po masasayang yung 60,000 dahil ibabalik po sa atin 85% of our premium. Ibabalik nila sa atin as bonus pagdating ng maturity. So ito na po yung 350,000. Okay? Then additional health benefit na 446,419, a total of 1,166,169 total accumulated benefits with bonus. Di po ba? Napakaganda. So dito po meron din po kaming separate discussion regarding Kaiser. So sana po maka-attend po kayo as the person who invited you para po doon mas hihimay-himayin po yung ating pong Kaiser. Okay? Para po mas maunawaan po natin ng malaliman. Okay? So, a new world of possibility. So, the era of the informed consumer and the do-it-yourself. Diba? So, from do-it-yourself home improvement to self-booking travel shopping and even Amazon. So, dito kung nakikita niyo po ngayon, no, nasa online system na po tayo. Kumbaga, kahit hindi mo na kailangan pang may ahente ka, diba? Dito, uso na po ngayon yung ikaw na po mismo yung gagawa. Gusto mo mag-travel? Mag-ano ka na lang, mag-book ka na lang online, 'di ba? Ganyan din sa pagsha-shopping, 'di ba? So, and being a member of Costco or SNR, more and more people are learning how to get better deals and save money, more money on products and services, 'di ba? So ikaw na lang po yung gumawa. So ganun po dito sa IMG. So a new concept in the financial industry po ngayon that assists people who wants to build their financial foundation. So yan po ay nandito na po sa IMG. Lahat po ng kailangan po natin sa mga financial needs po natin nandito na po sa IMG. Okay? So a new world of possibility. Thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have benefited from international marketing group platform by, 'di ba? Ano ba yung ginagawa ng IMG, 'di ba? Na-educate po tayo on all aspect of personal finances. Meron tayong access to hundreds of financial products and services. Nakaka-receive tayo ng libreng training and support to manage our money, 'di ba? Tsaka nakaka-save tayo ng various product and services. Bakit? Dahil dito kapag naging member po tayo ng IMG, nababypass na kasi natin yung mga middleman. Diba? So, pwede din po tayong mag-earn ng commissions dito by sharing their know-how with clients in this fast-growing financial industry. Okay? So yan, paano ba yung gagawin natin yung pag-member? So become a lifetime member, no? Ang new membership po natin, no, sa Pilipinas, ito po effective po last September 1, 2023. Sa Pilipinas po, 6,000 pesos. One-time lifetime na po yan na membership po natin. Included na po dyan yung ating pong 500 pesos one-time membership fee, Infidelity Life Mutual Fund Benefit Association. So sa Europe naman po, 195 euro and sa US ay $185. Okay, so meron tayong accreditation renewal na yearly, 1,500 pesos. Marami pong nagtatanong bakit daw tayo may accreditation pa. 'Di ba? 'Di ba gusto mo po ng legal na negosyo? Dapat legal din yung ginagawa din po natin, 'di ba? So tayo po ay legal kaya meron po tayong accreditation na renewal. So tulad din po 'yan sa pag-ano natin ng sari-sari store, 'di po ba? Para po maging fully operational yung ating pong sari-sari store, kailangan po nating mag-renew ng ating license, 'di po ba? So yun po, ano po yung mas gusto natin, yung legal o hindi legal? 'Di ba? So dito po, wag po nating pagtakahan na itong accreditation renewal po natin na 1,500 pesos lang naman po para lahat po ng mga benefits na meron tayo dito sa IMG ay maano po natin, maging active din po 'yan. Okay? So yan, ito po, panoorin ho natin yung ating pong 63 benefits, no? Kapag po tayo ay naging member ni IMG. Okay? So happy watching po. The International Marketing Group
a global financial education enterprise strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits offered exclusively to its growing list of members. Free exclusive financial education through the financial ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Free exclusive financial e-workbook, the Financial Foundation Educational Program. Make money work for you through financial e-workshops. Increase your cash flow and debt management. Learn to build a strong financial foundation, proper protection. Know how to build your wealth and gathered assets. Get to know your plans for retirement and wealth preservation, and learn to build your business in the financial industry. Free financial ebook for licensing examination, the Insurance Licensing Examination Reviewer. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive course fee discount for the Associate Financial Planner Certification Program in partnership with Registered Financial Planner. Reap tons of free gifts from IMG's partner companies. Up to 300,000 pesos of personal accident insurance from Manila Bankers Life Insurance Corporation. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members with 50,000 life insurance coverage and 24/7 memorial concierge services. Exclusive free gifts with Vision Care, now more accessible to all members anywhere in the world. Get your free IMG and Kaiser frames through the IMG portal. Free unlimited consultation and discounted medical services for members and their immediate family members through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Become an automatic mutual fund investor through the IMG Soldivo Strategic Growth Fund in partnership with Rapfer Financials. Get exclusive access to IMG's partner industries. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from Kaiser International Health Group Incorporated. Access to the multiple option super term, life insurance products, income replacement assurance, and Everest Memorial Solution designed by the country's top insurance provider, Manila Bankers Life. Free investment seminars exclusively offered to IMG members. Invest in mutual funds at 0% entry fees through our reliable partners in the investment industry. Access to stocks online trading platform, MyTrade. Access to Palawan Pawn Shops exclusive payment facility for IMG members at exclusive members rates in its over 4,000 branches nationwide. Access up to 50,000 pesos worth of calamity or emergency financial assistance program of IMG. Increase your savings with these exclusive discounts. Save your money on your car, fire, travel, personal accident insurances through Vault Assurance and IMG brand. Exclusive member savings on real estate purchases. Exclusive member discounts on special courses to keep you abreast of the evolving technology and ever-changing industry. Protect your assets by creating your own corporation through Asset Preservation Service. Free legal consultation of 2 sessions per year and exclusive members rate for other legal services with IMG's Legal Assistance Program. Convenience and peace of mind with our 24/7 Memorial Concierge Service, providing assistance to help the family arrange the best but most reasonable funeral for their loved one. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto program. Be in the financial industry. Become debt-free, help families achieve financial success, and get the income you want from your own business in the elite financial industry. Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through IMG's Travel Rewards program.
Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Promotion pins. SMD watch. Elite Millionaire rings. Builder's watch. And luxury cars. Free HMO coverage for marketing directors, senior marketing directors, and executives. Get the member support you need. The most powerful members portal available anytime, anywhere. Know the latest IMG updates, news, runs, and reminders through the IMG Daily Whoosh newsletters and emails. Nura Cash e-wallet facility for IMG internal transactions. It allows members to conveniently receive commissions and IMG payments, pay bills through the kiosk, transfer funds, request check for pickup at IMG office, and more. It's accessible anytime, anywhere. Establish your IMG business with the world's most powerful and the best digital marketing platform for IMG members, the Dominant Tool. Powerful feature number 1. Create your website in just 3 steps with funnel pages. Powerful feature number 2. The email marketing. Build relationships with your leads, customers, and past customers using customized follow-up and invite emails. Powerful feature number 3. Have your very own URL of products that is attached to your agent code through the affiliate links feature. Powerful feature number 4. Tailor your content on the exact needs of your audience using live webinar. Powerful feature number 5. Present without the pressure of a live audience with pre-recorded webinar feature. Powerful feature number 6. Create custom forms to know more about your clients. Powerful feature number 7. Plan virtual and physical meetings with events registration system. Powerful feature number 8. Generate statistic reports for your leads and sales. Powerful feature number 9. Watch free short courses from the Dominant Mentors and more. Join certification courses exclusive to IMG members. International members exclusive benefits. Exclusive money platform. Exclusive events. Exclusive runs and contests. Worldwide protection for international members. Accidental death benefit worth 500,000 pesos. Burial benefit worth 100,000 pesos. Accidental medical reimbursement benefit worth 100,000 pesos. Benefit that protects you from acts of terrorism worth 600,000 pesos. Benefit that protects you from unprovoked murder and assault worth 600,000 pesos. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos with additional feature of repatriation service. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos. The possibilities awaits you here in IMG. Hindi po ba? Napakarami po nating benefits, no? Hindi na po tayo lugi sa ating pong membership fee po dito po sa IMG. So ano po yung dapat natin gawin, no? Mag-register po tayo para po ma-enjoy po natin yung ating pong mga discounts, benefits, and privileges po dito po sa IMG. Okay? So mag-start na rin po tayo na to build our proper financial foundation through level 1 saving program. Yun po yung ating Kaiser. Okay? So yan. Then, ano po yung, dahil nga po dito sa company, no, may puso po ang company po na to. So, hindi po natin masasabi na nag-join po tayo dahil lamang po sa gusto lang po natin, para lang po sa sarili po natin. Kasi ganyan din po kami noon. Pero nung nakita po namin yung mission po talaga nung company, dun po kami na in love. No? So, nagustuhan po namin. So, wag po nating sasarilinin, no? Kung mahal po natin yung mga magkamag-anak po natin, mga
kakilala po natin mga kaibigan, i-share po natin yung great advantage of IMG membership sa atin pong mga pamilya, sa mga kaibigan, 'di ba? Lahat po ng kakikiki po natin, 'no? Kahit po kaaway kung meron man, 'di ba? Joke lang po, 'no? Pero tama po, 'no? Wag po nating sasarilinin. So, i-share po natin yung mission po natin po dito sa IMG. Okay? So, kapag po tayo ay naging member na. So, be with the group who inspire you. When the members of your group save, they will also inspire you to save. Diba? Tama po ba? So, ang IMG's mission is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way. So, diba? Gugustuhin po ba natin na sumama sa mga marunong mag-save? Diba? Syempre, sasama tayo dyan. Huwag po tayong sasama sa mga marites, diba? Walang ginawa kundi magtanong ng latest, 'di ba? Dito, sumama po tayo sa mga savers para maging saver din po tayo. Okay po? So sabi po ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. So but if you die poor, it's your mistake. So tama nga naman. So hindi po natin kumbaga kasalanan na ipinanganak tayo na mahirap. Pero kung hahayaan nga po natin na mamatay na lang po tayo na mahirap, kasalanan na po natin 'yan, dahil wala po tayong ginawa. Nakinig po tayo, naturuan po tayo, pero hindi po tayo nag-take action. Ano po yung mangyayari, 'di ba? Maghihirap po tayo. So yung goal po ng company, sana po yung mga natutunan po ninyo ngayon ay i-apply po natin. Sana po mag-take action po tayo para po magkaroon po tayo ng hayahay na buhay, pati po yung ating pong mga mahal sa buhay, magkaroon din po ng magandang kinabukasan, lalong-lalo na po yung tulad po namin na may mga anak na, okay? So yan, thank you very much po. Sana po marami po kayong natutunan po sa akin, 'no? Kahit po papaano na i-deliver ko po sana ng maayos po yung ating pong membership orientation. So thank you very much po. Back to the host.